King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1297. Competition Clash. 8 tao ang nandito, kaya simulan na natin. Mabubunot na ngayon ang maraming para magpasya kung sino ang makakapares. Pumasok ang referee sa competition ground at nag-anunsyo. Ang 8 tao ay bumunot ng palabunutan. Hinayla ni Zhao Fang ang numerong 8. Ang isa ay lalaban sa 2, 3 laban sa 4, at iba pa. Itinuro ng referee ang 4 na korte at ipinahayag. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang ancient god departed spirit ay lumipad sa unang court at tahimik na tumayo. Tapos na ako. Ito ay ancient god departed spirit. Isang malaking lalaki na may ulo ng dragon ang mukhang tinamaan ng kidlat, ngunit naglakad pa rin siya papunta sa court. Kahit anong numero ang ibunot niya, dahil narito ang ancient god departed spirit, wala siyang pagkakataong manalo pa rin. Isang bagay lang ang pagkatalo kanina o huli. Ang mga tao sa iba pang mga korte ay may katulad na malungkot na mga ekspresyon. Magkakasabay ang 4 na laban. 4 na tao ang matatanggal sa round na ito. Habang malakas na nagsasalita ang referee, naglabas siya ng 4 na itim na bola na kasing laki ng ordinaryong ulo ng tao. Dapat ipaliwanag ko muna ang mga patakaran ng kompetisyong ito. Sa laban na ito, sasalakayin ng 2 kakompetensya ang Heaven Yuan Ball na ito. Kung ang isang panig ay hindi matamaan ang bola pabalik, sila ay matatalo. Tandaan, hindi mo maaaring direktang atakihin ang iyong kalaban, magbuhos lamang ng enerhiya sa Heaven Yuan Ball para atakihin sila. Napakasimple ng paliwanag ng referee. Ang mga kalahok sa kompetisyon na ito ay sinuri na ang mga patakaran o naobserbahan ang ilang mga kompetisyon dati. Ang mga patakaran ay napakasimple. Heaven Yuan Ball. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang habang nakatitig sa bola. Naalala niya na ang isa sa mga pangunahing materyales para sa paggawa ng dekalidad na divine artifact ay tinatawag na Heaven Yuan Divine Iron Ore. Parang ang bowl ang ito ay gawa sa parehong materyal. Ang ganitong uri ng mineral ay may hindi kapani-paniwalang kakayahang sumipsip ng enerhiya, ngunit ito ay napakatigas din. Kahit na ang rank 8 ancient gods ay mahihirapang sirain ito. Brat, magsaya tayo. Pagkatapos ng lahat, nagbayad kami ng 50 dekalidad na god crystals. Sa tapat ni Zhao Fang, ngumiti ang isang lalaking may asol na mata at asol na buhok. Sa kanyang pananaw, tiyak na mananalo ang ancient god departed spirit, ngunit dahil marami na siyang nabayaran na god crystals, maaari rin siyang magsaya. Hindi siya pinansin ni Zhao Fang. Kahit na ang ancient god departed spirit ay may eye of death at napakalakas, hindi ito laban hanggang kamatayan, na nangangahulugan na ang tagumpay ay hindi labas sa tanong. Simulan na. Inihayag ng referee, na ibinato ang 4 na bola sa mga tao sa 4 na court na may mas mababang bilang. Boom! Ang isa sa mga itim na bola ay nahulog sa mga kamay ng asol na buhok na lalaki sa tapat ni Zhao Fang. Agad na sinimulan ng lalaking ito na gamitin ang kanyang bloodline, pinalamutian ang malakas na wind intent sa paligid ng itim na bola upang kontrolin ito. Whirlwind Blitz. Ang 2 asol na mata ng asol na buhok ay nagsimulang lumiko, agad na lumikha ng hindi mabilang na maliliit na puting talon ng hangin sa paligid ng itim na bola. Swish. Ang itim na bola ay bumaril patungo kay Zhao Fang sa bilis ng unos, na natatakpan ng hindi mabilang na maliliit na talam. Hindi pa maingat na nirepaso ni Zhao Fang ang mga alituntunin ng kompetisyon bago pumasok, ngunit sa pamamagitan ng paliwanag ng referee at mga aksyon ng asol na buhok, nahulaan niya kung ano ang nangyayari. Boom! Bang! Agad na ipinadala ni Zhao Fang ang isang palad ng Chaos Origin Divine Power. Ang isang bahagi ng wind intent sa paligid ng itim na bola ay nakakalat, habang ang ilan sa mga ito ay naabsorb at na-convert sa Chaos Origin Divine Power, na naging dahilan upang ang itim na bola ay bumaril pabalik sa asol na buhok na lalaki. Gaano kalakas? Ngumisi ang asol na buhok habang pinapaikot niya ang sarili niyang Divine Power at ay bloodline para bahagyan niyang harangan ang itim na bola at ibalik ito. Tapos na. Nag-circulate si Zhao Fang ng napakalaking halaga ng Chaos Origin Divine Power at nagpaputok ng isa pang palad. Boom! Nababalot ng baluktot at magulong divine power, ang itim na bola ay bumaril pasulong na parang isang mapanirang cannonball. Kalokohan!
Ginamit ng lalaking may asul na buhok ang lahat ng kanyang divine power, ngunit hindi pa rin niya kayang pigilan ang itim na bola. Boom! Bang! Ang itim na bola ay sumabog sa kanyang pag-atake at bumagsak sa lupa sa likuran niya. Kasabay nito, sa hukuman ng Ancient God Departed Spirit. Death Spear. Ginamit ng Ancient God Departed Spirit ang kanyang Eye of Death upang palibutan ang itim na bola ng isang napakaitim na sibat na nagpapalabas ng enerhiya ng kamatayan. O hindi. Namutla ang kanyang kalaban at hindi man lang naglakas loob na tanggapin ang bola, sa halip ay umiwas sa gilid. Boom! Bang! Ang itim na bola na nilagyan ng death intent ay tumama sa kakaibang sahig, na nag-iwan ng kulay abo at mababaw na dent. Tulad ng inaasahan, walang sino man dito ang makakapantay sa Ancient God Departed Spirit. Iyon talaga ang death intent. Talagang nagawa nitong sirain ang sahig ng competition ground. Hindi napigil ang mapabuntong hininga sa papuri ang dalawang katunggali sa katabi ng court. Ang lahat ay nakatuon sa Ancient God Departed Spirit kung kaya't iilan lamang ang nakapansin na natapos ni Zhao Feng ang kanyang laban kahit na mas maaga kaysa sa Ancient God Departed Spirit. Hindi ka masama. Sa sandaling ito, ang Ancient God Departed Spirit ay biglang tumingin kay Zhao Feng at bumulong. Ang unang round ay mabilis na natapos, at ang natitirang 4 na tao ay nagsimula sa kanilang pangalawang laban. Chaos Origin Divine Palm. Itinulak ni Zhao Feng ang isang napakalaking palad ng madilim na liwanag na bomb alot sa itim na bola at tumaangay pasulong. Paano siya naging ganito kalakas? Sa tapat niya, isang babaeng nakasuot ng pula ang nakangisi habang nagmamadaling sumugod. Boom! Bang! Crash! Patuloy na inilapat ni Zhao Feng ang kanyang Chaos Origin Divine Power upang mahusay na kontrolin ang itim na bola. Ang bawat pag-ataking ito ay napakalakas, at ginamit niya ang kanyang God Spiritual Eye upang matiyak na ipinadala niya ang bola sa mga mahinang punto sa depensa ng babae. Pagkatapos ng 5 palitan, natalo ang babaeng nakapula. Ngayon, sa wakas ay nagsimulang mapansin ng karamihan ang kapangyarihan ni Zhao Feng. Kahit talunin mo ako, matatalo ka pa rin sa Ancient God Departed Spirit. Marahas na sabi ng babaeng naka-red. Kawili-wili. Sa kabilang dulo, tinalo ng Ancient God Departed Spirit ang kanyang kalaban sa sobrang lakas. Sa unang laban, napansin na niya ang abnormal na lakas ni Zhao Feng. Noong una, binalak niyang gamitin ang kompetisyon na ito para bigyan ng pagkakataon ang misteryosong tagapagbigay ng misyon na iyon na makita ang kanyang lakas, ngunit nakatagpo siya ng isang kalaban na maaari niyang labanan. Sige, ngayon na ang oras para sa huling laban. Sumigaw ang referee. Whoosh! Ang Ancient God Departed Spirit ay pumunta sa korte ni Zhao Feng at tumayo sa tapat niya, silang dalawa sa isang malayong standoff. Sino ang batang iyon? Hindi masama ang kanyang lakas. Siya ang Zhao Feng ng Ziling Zone. Maaaring hindi mo narinig ang tungkol sa kanya, ngunit direkta siyang nakapasok sa rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm at pagkatapos ay nagawang makapasok sa rank 7 sa loob ng 1 taon. Siya rin ang naging dahilan ng malaking pagkatalo sa mga eksperto sa Ancient God ng Blazing Gold Race. Agad na paliwanag ng isang batang Ancient God ng Ziling Zone. Hahaha, direktang pumapasok sa rank 6. Tingin mo ba tanga ako? At kahit na totoo ang lahat ng iyon, kung naging Ancient God lang siya, hindi siya makakapareha sa Ancient God Departed Spirit. Nag-aaway na ang ilan sa mga kalapit na manunood. Ang isang bahagi ng mga tao ng Ziling Zone ay hindi rin optimistic tungkol sa mga pagkakataon ni Zhao Feng, ngunit umaasa pa rin silang makita ni Zhao Feng na mapagtagumpayan ang Ancient God Departed Spirit ng Antian Zone. Sana makalaro mo ako ng mas matagal kaysa sa iba. Ang Ancient God Departed Spirit ay nagbigay ng nakakatakot na ngiti habang ang itim na fog ay nagsimulang lumabas sa kanyang itim na mga mata. Magsimula na ang laban. Sa sandaling ito, ibinato ng referee ang bola sa Ancient God Departed Spirit. Death Spear. Ang itim na fog na lumalabas sa mga mata ng Ancient God Departed Spirit ay agad na tinakpan ang itim na bola sa isang layer ng death intent, na naging isang itim at nakamamatay na sibat. Swish. Sa ilalim ng kontrol ng Ancient God Departed Spirit, dinala ng sibat ang itim na bola na tumutulak kay Zhao Feng. Chaos Origin Divine Palm. Mabangis na inilunsad ni Zhao Feng ang isang napakasolidong palad ng magulong liwanag. Walang kwenta.
Ang iyong divine spirit ay unti-unting malalanta laban sa aking death intent. Ang ancient god departed spirit ay mahinang tumawa. Ngunit ilang sandali pa, ang itim na bola na nabaril niya ay hinarang ni Zhao Fang. Boom! Ang Chaos Origin Divine Power ay mapait na sumalungat sa Death Divine Power, ngunit sa huli, pinigilan ni Zhao Fang ang lahat ng death intent. Ano paano? Ang ancient god departed spirit ay medyo nagulat. Nagawa ni Zhao Fang na pigilan ang kanyang pag-atake nang hindi nahihirapan. Pagkatapos ay napagtanto ng ancient god departed spirit na ang divine power ni Zhao Fang ay naglalaman ng maraming uri ng intent, lahat ay nasa napakataas na antas. Higit pa rito, ang lahat ng mga intent na ito ay pinagsama-sama, na binabayaran ang mga kapintasan ng bawat isa upang bumuo ng isang natatanging divine power na maaaring mangibabaw sa lahat. Ang Chaos Origin Divine Power lamang ay hindi makakaharap sa kanya. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay may eye intent. Boom! Habang binaril niya ang itim na bola pabalik sa ancient god departed spirit, pinalabas ni Zhao Fang ang kaliwang mata niya ng purple and silver bolt ng kidlat sa kanyang kalaban. Soul Eye Bloodline Technique. Nagulat na naman ang ancient god departed spirit. Ang Soul Eye Bloodline Technique na ginamit ni Zhao Fang ay napakalakas. Death Binding. Hindi mabilang na mga itim na tendril ang bumulaga mula sa mga mata ng ancient god departed spirit at nagpaikot-ikot sa itim na bola. Ang makapangyarihang death divine power ay nagsimulang dahan-daang gumiling sa enerhiya sa paligid ng itim na bola. Lumabas ka dyan. Kinokontrol ng ancient god departed spirit ang itim na bola at pinaputok ito pabalik kay Zhao Fang. Ang death divine power ay umalangaw mula sa itim na bola, na lumikha ng isang mobile black hole ng kamatayan. Ang sinumang makalapit dito ay lalamunan at madudurog. Tunay na karapat-dapat na maging isa sa 8 Great God Eyes. Kahit na ang aking pangunahing Chaos Origin Divine Power ay mahihirapang pigilan ito. Sinabi ni Zhao Fang sa kanyang sarili nang muli niyang i-activate ang kanyang kaliwang mata, na nagdulot ng mahinang space-time intent na kumalat. Agad na nagsimulang bumagal ang itim na bola. Ang kakaibang tanawing ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba. Space-time intent. Nagdilim ang mukha ng ancient god departed spirit. Ang space-time intent ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang death intent. Sa ilalim ng epekto ng space-time intent, ang itim na bola ay napakadaling nasa ilalim ng kontrol ni Zhao Fang. Swish! Lumitaw ang spatial blurs sa paligid ng itim na bola, at sa isang pagpikit, ito ay nasa harap mismo ng ancient god departed spirit. Sobrang bilis. Nagmamadaling pinaandar ng ancient god departed spirit ang kanyang Eye of Death. Hayaan mo akong subukan ang aking bagong galaw sa iyo. Nagsimulang lumundag ang mata ni Zhao Fang sa eye intent. Isang baluktot na bola ng magulong liwanag ang mabilis na bumaril patungo sa itim na bola. Boom! Swish! Ang itim na bola ay tila nabaliw, na dinala pasulong ng sobrang hindi matatag na kapangyarihan na ito. Sinubukan ng ancient god departed spirit na gamitin ang kanyang Eye of Death para paalang bisa ang kapangyarihan sa itim na bola, ngunit biglang. Boom! Bang! Ang itim na bola ay sumabog na may hindi pa nagagawang lakas ng galit, itinaboy ang lahat ng iba pang enerhiya. Earthshaking Nova. Bumalik sa normal ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Kasabay nito. Thump. Ang itim na bola ay tumagos sa depensa ng ancient god departed spirit at dumapo sa lupa sa likuran niya, na lumikha ng malalim na butas sa lupa. Natahimik ang lahat. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang mga tao ay sumabog sa sigaw ng pagkabigla at pagdududa. Natalo ang ancient god departed spirit. Hindi ako makapaniwala dito. Masyadong mabilis natapos ang laban, at masyadong nakakagulat ang resulta. Sa di kalayuan, bahagyang ngumiti si Xiaohuo. Natural niyang masasabi na ang Eye Bloodline technique na ginamit ni Zhao Fang ngayon ay natutunan mula kay Young Master Hai. Sa gilid ng God Eye Competition Ground, malamig na tumawa ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Talagang natalo siya. Kahit na ang ancient god departed spirit ay napakalakas at naaayon sa kanyang mga pamantayan, natalo siya sa isang taong may hindi kilalang Eye Bloodline. Sa sandaling ito, dumating ang Ancient God Profound Devil. Paano ito? Bulong ng Ancient God Profound Devil. Ang mga miyembro ay nakumpirma na. Tumango ang payat na babae. Siya yon.
Gamitin ang iyong Eye of Destiny para tingnan siya. Nakuha ang atensyon ng Ancient God Profound Devil sa isang partikular na bahagi ng God Eye Competition Ground, pagkatapos ay sinulyapan niya ang payat na babae at nagutos. King of Gods, Kabanata 1298. God Eye Ruins. Manam. Hindi alam ng slim na babae kung ano ang naging reaksyon ng Ancient God Profound Devil na ganito, ngunit pumayag pa rin siya. Sa pamamagitan ng kanyang Eye of Destiny, napakadali na makakuha ng impormasyon mula sa isang Ancient God na hindi inapo ng 8 Great God Eyes. Buzz. Nakatuon ang payat na babae sa isang punto sa di kalayuan, at isang intent na enerhiya na hindi mapapansin ng mga nagmamasid na naghalo sa mundo at sa paliko-liko na ilog ng tadhana. Ilang sandali pa, maraming malabo at ilusyon na imahe ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bakit hindi ako makakita ng malinaw? Nagulat, ang payat na babae ay itinulak ang kanyang Eye of Destiny sa mga limitasyon nito. Ngunit hindi nagtagal, ang mga makukulay na imahe sa kanyang mga mata ay biglang sumabog na may malawak, sinaunang, at pinakamataas na divine light. Sa divine light na ito, ang babae ay parang isang maliit na butil, at ang kanyang kaluluwa ay hindi maipaliwanag na nanginginig. Ilang sandali pa, isang backlash ang bumagsak sa kanyang kaluluwa at Eye of Destiny. Ang mga imahe sa kanyang Eye of Destiny ay naglaho lahat. Sa kabilang dulo. Manam. Sa competition ground, biglang naramdaman ni Zhao Feng ang isang pares ng mata na nakatingin sa kanya. Lumilitaw na may kakayahang makita ang kanyang nakaraan at hinaharap, at walang kakayahan si Zhao Feng na pigilan ang paninira na ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, sa kanyang God Eye Dimension, ang selyadong dreamy silver ball ay nagpakawala ng isang pagsabog ng nakasisilaw na divine light, at ang pandamdam ay nawala. Ang Eye of Destiny. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Dati na niyang naramdaman ang ganitong pakiramdam kaya nahulaan niya kung saan ito nanggaling. Nagawa pa niyang makaagaw sa isang halos natatanging koneksyon. Si Zhao Feng ay halos hindi mahahalata na sulyap patungo sa isang lugar. Ang payat na babae ay napatalon, ang kanyang mukha malagim na mapatla. Gumamit agad siya ng kamay para panasan ang dugong tumulo sa bibig niya. Ilang sandali lang ang nakalipas. Tara na, mahinang sabi ng payat na babae bago agad umalis. Nagulat si Ancient God Profound Devil at sinundan siya. Matagal nang nakaugalian ng Ancient God Profound Devil ang pagpili na maniwala sa mga desisyon ng payat na babae. Pagkatapos ng lahat, taglay niya ang Eye of Destiny. Nang makalayo na ang dalawa sa isang tiyak na distansya. Anong mali? Agad na tanong ng Ancient God Profound Devil. Nabigo ito. Medyo hindi magandang tingnan ang pagniwi ng payat na babae. Paano nangyari iyon? Ang Ancient God Profound Devil ay tila nabigla. Sa pagkakaalam niya, walang nakita ang kasama niya. Maaaring mayroon siyang isang uri ng espesyal na divine artifact o tool na nagpoprotekta mula sa pagsilip ng tadhana. Sabi ng payat na babae pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Para sa kanyang Eye of Destiny na walang makita, ito ang unang pagkakataon para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam ang dahilan, kaya ito lamang ang paliwanag na naiisip niya. Mayroon pang mga kayamanan na ganoon. Ang Ancient God Profound Devil ay naging nag-iisip. Parang maraming sikreto ang target nila. Ngunit may isang bagay na maaari kong kumpirmahin. Ang kanyang mata ay umabot na sa quasi-God Eye level. Mataimtim na sabi ng payat na babae. Paano kaya iyon? Napakabata niya at ang kanyang eye bloodline ay hindi man lang isa sa 8 Great God Eyes, pero umabot pa rin ito sa antas na iyon. Nataranta ang Ancient God Profound Devil. Ang mga eye bloodlines ng kanyang grupo ay nakuha na lahat, ngunit maaari nilang gamitin ang mga ito ng mas mahusay kaysa sa mga taong ipinanganak na may eye bloodlines. Ngunit gayunpaman, napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang nakaabot sa antas na iyon, pagkatapos ay itinaas ang kanilang mga katayuan at sila ay nawala. Ito ay perpekto. Isa siya sa mga target natin sa pagkakataon ito, kaya baka maging interesado ang mga superiors natin sa mata niya. Ang Ancient God Profound Devil ay biglang sumilay sa isang malamig na ngiti. Halos lahat nandito ang mga miyembro. Dapat magsimula kayong lahat. Kailangan kong magpahinga ng ilang araw. Malungkot ang mukha ng payat na babae habang paalis. Bumalik sa God Eye Competition Ground. Binabati kita.
Nanalo ka na. Ang premyo ay 50 wind intent crystals. Inihanda na ng referee ang premyo, na ibinigay niya ngayon kay Zhao Fang. 5 mo. Nagulat si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na ganito karami. Sa totoo lang, kung mayroon lang siya, magagamit niya ang kanyang god ay para duplicate ang marami pa. Ngunit ang kanyang origin energy ay kasalukuyang selyado, na maaaring maglagay ng malaking paghihigpit sa kanyang kakayahan sa pagkopya. Ngunit maswerte iyon, kung hindi, baka may nahanap ang taong iyon doon. Napaisip si Zhao Fang sa kanyang sarili. Ang Eye of Destiny ay kailangang bantayan. Gago, itong batang ito. Tinitigan ng Ancient God Departed Spirit si Zhao Fang na may masama at nakakatakot na mga mata. Tinanggap niya ang isang mahiwagang misyon, at gustong makita ng kabilang partido ang kanyang lakas. Gayunpaman, natalo siya sa isang tao sa kompetisyong ito. Baka nawalan siya ng pagkakataon sa mahalagang misyon na ito. Sa sandaling ito, tumaas ang kilay ni Ancient God Departed Spirit habang ipinadala niya ang kanyang isip sa kanyang interspatial dimension at nakatanggap ng mensahe. Bumantong hininga ang Ancient God Departed Spirit ng maluwag. Ang kanyang lakas ay umabot sa pangangailangan ng kabilang partido. Brat, maglaban ulit tayo maya-maya. Pagkatapos sabihin ito, umalis ang Ancient God Departed Spirit. Gulat na tinitigan ng mga tao si Zhao Fang. Lahat sila ay orihinal na naniniwala na tiyak ang tagumpay ng Ancient God Departed Spirit, ngunit sa huli, kahit na ang Ancient God Departed Spirit ay natalo. Matapos matanggap ang kanyang premyo, umalis si Zhao Fang sa competition ground. Zhao Fang, huwag kang makialam sa Ancient God Departed Spirit. Bagamat nanalo ka sa kompetisyong ito, mahirap sabihin kung ano ang magiging resulta ng isang aktwal na labanan. Kung tutuusin, eksperto siya sa death intent. Mas mabuting huwag mo siyang guluhin. Mungkahi ni Xiaohuo. Kailangan ko ng ilang mahalagang mapagkukunan ng paglilinang, kaya plano kong maglibot sa iba't ibang lugar upang kolektahin ang mga ito. Tumanggo si Zhao Fang at nagsalita. Kung gayon ay maghihiwalay muna tayo. Likas na narinig ni Xiaohuo ang hindi sinasabing kahulugan sa mga salita ni Zhao Fang. Naghiwalay ang dalawa. Mukhang interesado si Xiaohuo sa God Eye Competition Ground at nagpas siyang manatili. Whoosh! Nag-transform si Zhao Fang sa isang streak ng liwanag at lumipad papunta sa meeting place. Sa totoo lang, pagkatapos ng kompetisyon, nakatanggap si Zhao Fang ng mensahe mula sa misteryosong tao na nagbibigay ng lokasyon kung saan sila magkikita. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis si Zhao Fang. Nang gawin niya ang misyon, pumirma siya ng isang kontrata na nagbabawal sa kanya na i-leak ang bagay, kaya maaari lamang siyang magsinungaling. Mabilis siyang nakarating sa isang high-class inn na napapalibutan ng magagandang tanawin. Pumasok si Zhao Fang, nakahanap ng isang ordinaryong silid, at kumatok sa pinto. Pasok! Isang malalim na boses ang nagmula sa loob, at itinulak ni Zhao Fang ang pinto at pumasok. Madilim ang silid at naiilawan ng ilang napakadilim na ilaw. Ito ay tila isang uri ng espesyal na nakahiwalay na domain. Ngunit hindi ito nakaapekto sa paningin ni Zhao Fang. May 3 tao sa kwarto. Ang isa ay tulad ng binibini ng napakagandang kagandahan, ang isa ay isang maigsi ang buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malayong mukha, at ang huli ay isang binata na nakasuot ng itim na may isang pares ng itim at masamang mga mata. Ito na ang huling tao. Isang malambot at banayad na boses ng babae ang umalangaw sa silid habang ang ginang ay lumingon kay Zhao Fang kasama ang lalaking maikli ang buhok na nakaupo sa tabi niya. Dapat maayos ang kanyang lakas. Huminto ang ginang sa mata ni Zhao Fang ng ilang sandali at mataktikang sinabi matapos mapagtantong wala siyang isa sa 8 Great God Eyes. Ito ang Ziling Zones. Zhao Fang. Ang maikling buhok na lalaki ay tumingin kay Zhao Fang saglit bago sinabi. Manam. Tumanggo si Zhao Fang. Ang maikling buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang taong nakita niya sa arena, si Lin Chengguo. Maaaring nakilala niya si Zhao Fang dahil sa kanyang katanyagan, ngunit maaaring dahil din ito kay Young Master Hai. Hindi kumikibo ang magandang ginang. Malinaw na hindi niya alam kung sino si Zhao Fang. Gayunpaman, dahil alam ni Lin Chengguo kung sino si Zhao Fang, kung gayon si Zhao Fang ay tiyak na hindi isang tao, kaya wala siyang masabi.
Ako ang Ancient God Black Extreme, ang taong nagbigay ng misyon. Walang pakialam na sabi ng lalaking may itim na mga mata. Paimpol niyang pinakilala ang mga miyembro ng grupo. Dahil nandito kayong lahat, naniniwala ako na dapat kayong lahat ay umaasa na makakasama ko sa paglalakbay upang tuklasin ang mga guho. Sabi ng nakaitim na damit na Ancient God Black Extreme. Pinayagan nito si Zhao Feng na agad na kumpirmahin na ito talaga ang taong nagbigay sa kanila ng misyon na ito. Dumating tayo sa punto. Marahan na tumawa ang magandang ginang. Tinanggo ni Lin Chengguo ang kanyang ulo. Katulad ni Zhao Feng, hindi siya lubos na nagtiwala sa Ancient God Black Extreme. Pumunta siya rito para makakuha ng karagdagang impormasyon para makagawa siya ng pinal na desisyon. Pagkatapos ay magsasalita ako ng tapat. Pinaghihinalaan ko na ang lugar na iyon ay ang mga guho ng tirahan ng isang inapo ng 8th Great God ay mula sa Ancient Era o Great Ancient Era. Ginalugad ko ang lugar na iyon ng mag-isa noon, at ang mga panganib na nakatagpo ay isang bagay na maaari kong hawakan. Dahan-dahan ang sinabi ng Ancient God Black Extreme. Bahagyang sumimangot sa katahimikan ang tatlo pang nasa kwarto. Siyempre, may mga panganib sa loob na hindi ko kayang harapin ng mag-isa, kaya iniwasan ko. Kung magkakasama kaming apat ang makakapagdesisyon kung gusto naming tuklasin ang mga mas delikadong lugar na iyon. Hanggat tayo ay mag-iingat at otres sa sandaling makaharap tayo sa anumang panganib na hindi natin kayang harapin, hindi tayo dapat magkaroon ng anumang problema. Ang mukha ni Ancient God Black Extreme ay nagdilim habang idinagdag niya. Saang faction ka kabilang? Bakit hindi mo iulat ang bagay na ito sa iyong pangkat? Biglang tanong ni Lin Chengguo. Ang Ancient God Black Extreme ay lumilitaw na nagmula sa isang hindi pangkaraniwang paksayon, isang pangkat na hindi pa nila nakita o narinig, kaya medyo na-curious siya tungkol dito. Ito ay isang lihim na paksayon ng Ancient Desolate Realm of Gods na hindi maliit, ngunit wala na akong masasabi pa. Kung iuulat ko ang mga guho na ito sa pangkat na nasa likuran ko, ang mapapala ko ay higit na mababa kaysa kung hahanapin natin ang lugar ng magkasama. Ang mga labi ni Ancient God Black Extreme ay pumulupot sa isang avaricious smile. Kung ganoon ang kaso, maaari mong dahan-daang galugarin ang lugar ng mag-isa. Bakit kami iniimbitahan? Naningkit ang mga mata ng magandang ginang. Ang sukat ng mga guho na iyon ay nagiging mas hindi matatag. Malamang na hindi magtatagal bago ito malantad sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit napagpasyahan kong imbitahan kayong lahat para makuha natin ang lahat ng ating makakaya mula sa mga guho na iyon bago sila malantad. Walang pakialam na sabi ng Ancient God Black Extreme. Nagpatuloy sila sa pag-uusap, kasama si Zhao Feng na nagtanong ng ilang mga katanungan sa kanyang sarili. Paano na? Tanggapin o susuko? Bahagyang ngumiti ang Ancient God Black Extreme sa tatlo. Pupunta ako. Si Lin Chengguo ang unang sumagot. Pinili rin ng magandang binibini na tanggapin. Pareho silang labis na interesado sa mga guho na ito na naiwan ng mga inapo ng 8th Great God Eyes na binanggit ng Ancient God Black Extreme. Wala akong problema. Sinabi ni Zhao Feng ang kanyang sariling paninindigan. Batay sa kung ano ang naiintindihan niya, walang maraming problema sa misyong ito, at ang mga panganib ay hindi ganoon kalaki. Nagpa siya ang grupo ng oras para umalis at pagkatapos ay umalis. Nang makaalis na silang lahat, nanambalik ang liwanag ng silid, at nagsimulang pumasok ang isang mahinang bango. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumukas ang pinto sa isang silid sa hindi kalayuan. Isang masigla at masayang babae na nakasuot ng berde ang tumalon. Ang kanyang balat ay may kantab at maputi habang ang kanyang mukha ay napakarilag at ginawa siyang tila mabilis. Ang kanyang mapuputing mga mata ay puno ng buhay, inosente at dalisay. Sa sandaling lumitaw siya, nakuha niya kaagad ang atensyon ng lahat ng lalaki sa malapit. Ngunit nanlaki ang kanilang mga mata, ang kanilang mga mukha ay nabigla at nabighani. Ito ay dahil lumabas na rin ng kwarto ang isang matangkad na babae na nakasuot ng puti. Mayroon siyang talon na may itim na buhok at isang mukha na sapat na maganda upang mahulog ang mga gansa mula sa langit. Ang kanyang matahimik at matalinong mapuputing mata ay tila nakikita ang lahat ng bagay sa mundo. Tahimik siyang nakatayo sa harap ng pinto na parang isang marangal na diwata sa isang pagpipinta, na naging sanhi ng pag-aalinlangan at pagpintig ng puso ng mga nanunood. Kung ikukumpara,
Parang nawala lahat ng ningning ang magandang dalaga. Big Sis Chin, sabi mo may hinihintay ka dito, pero wala pa kaming nakitang tao, kaya bakit tayo aalis? Tanong ng cute at masiglang dalaga. Nakita na namin sila. Tapos na ang bagay, kaya dapat na tayong bumalik. Kalmadong ngumiti ang babaeng nakaputi. Ganoon ba? Ang Eye of Destiny ni Sister Chin ay lalong nagiging misteryoso. Ang dalawang mata ng dalaga ay nalilitong tumingin sa itaas habang medyo naiinggit na nagsalita. Ang dalawang makapidyo hiningang magagandang dalaga ay umalis kaagad. King of Gods, Kabanata 1299. Ay Yao God. Pagkatapos umalis sa inn, nagsimulang maglakad-lakad si Zhao Feng sa paligid ng God Eye Assembly. Pagkatapos bumili ng ilang cultivation resources na kailangan niya, natagpuan ni Zhao Feng si Xiao Hao at ipinaalam sa kanya na maaga siyang aalis. Medyo nabigla si Xiao Hao sa balitang ito, ngunit nang makita niyang wala ng karagdagang paliwanag si Zhao Feng, nagpasya siyang huwag nang mag-isip pa. Pagkatapos ay bumalik si Zhao Feng sa kanyang sariling in-room at pumasok sa space-time robe dimension upang mag-cultivate para sa isang spell. Isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Ancient God Black Extreme at naghanda na umalis. Ang God Eye Assembly ay ginanap sa isang independenteng dimensyon, kaya natural na kailangan niyang umalis sa pamamagitan ng teleportation array. Ngunit upang maiwasan ang isang malaking pulutong na nabubuo habang ang God Eye Assembly ay papalapit na sa petsa ng pagtatapos nito, mayroong maraming teleportation array na magagamit na maaaring magamit upang maglakbay sa alinman sa dalawang zone. Bago pa man pumasok si Zhao Feng sa teleportation hall, nakita niya ang Ancient God Black Extreme at ang iba pa. Tara na, sinabi ng Ancient God Black Extreme nang dumating si Zhao Feng, at nawala ang party sa liwanag ng teleportation array. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang grupo ng 4 sa kalangitan sa ibabaw ng latian sa Ziling Zone. Ang mga guho ay hindi malayo mula dito. Sabi ng Ancient God Black Extreme at nagsimulang manguna. Ang partido ay mabilis na naglakbay, at pagkatapos ng paglalakbay ng 10 ilang araw, nakarating sila sa isang malawak at primeval na kagubatan. Ito ang lugar. Anunsyo ng Ancient God Black Extreme. Si Zhao Feng, Lin Chengguo, at ang magandang binibini ay nanginag sa pag-iisip. Papasok na sila sa God Eye Ruins. Kung nakatagpo sila ng anumang uri ng kapalaran sa loob, ang kanilang mga eye bloodlines ay makakatanggap ng napakalaking pagpapalakas sa lakas. Whoosh! Ang Ancient God Black Extreme ay nakabaon sa lupa, kasama si Zhao Feng at ang iba pa na sumusunod sa likuran. Pagkatapos bumaba sa isang tiyak na distansya, kinuha ng Ancient God Black Extreme ang isang black stone plate na natatakpan ng mga misteryosong rune. Makikilala ng lahat ang mga rune na ito bilang wika ng Heaven's Legacy Race. Ang Ancient God Black Extreme ay umawit ng spell habang ibinuhos niya ang kanyang divine power, at pagkatapos ay sinampal niya ang itim na plato, na nagpakawala ng isang layer ng itim na liwanag. Boom! Biglang nanginig ang lupa nang lumitaw ang napakalaking pag-akyat ng space intent mula sa malapit. Isang hanay ng pagtatago. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng. Ang Ancient God Black Extreme ay nagbuhos ng mas maraming enerhiya, na naging sanhi ng paglitaw ng maliliit na inscription na parang tadpole sa stone plate. Boom! Ang isang spatial fissure ay dahan-dahang nagsimulang lumabas mula sa lugar ng spatial distortion. Tearing open space. Medyo naalarma ang dalaga. Sabi ko noon, napaka-fragile ng dimension na ito. Maaaring hindi makapasok ang isang taong may masyadong mataas na cultivation, ngunit hindi masyadong mahirap gumamit ng espesyal na tool para gumawa ng crack. Agad na sinabi ng Ancient God Black Extreme. Buzz. Biz. Ang Blackstone Plate ay nagpatuloy sa pagpapadala ng mga surge ng puting reglang character. Buksan. Ang Ancient God Black Extreme ay nagpadala ng isa pang stream ng enerhiya sa Black Plate. Agad na lumawak ang maliit na spatial fissure. Pagkalipas ng ilang sandali, bumukas ang isang landas na sapat na malaki upang ma-accommodate ang isang tao. Whoosh! 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 Pagkatapos lamang makapasok si Zhao Feng at ang dalawa pa ay nagmamadaling pumasok ang Ancient God Black Extreme. Sa sandaling pumasok ang lahat sa kakaibang dimensyon na ito, naramdaman nila ang isang magulo at mapang-ipang hangin na naging sanhi ng kanilang pagpigil sa paghinga.
Ito ay isang madilim at walang ilaw na lugar na natatakpan ng makapal na hamog. Ang mga tambak ng bato sa iba't ibang laki ay makikita sa paligid. Ang Divine Sense ay nahadlangan ng madilim na ulap, at kahit ang kanilang mga mata ay nakakakita ng mas malayo. Kasalukuyan tayong nasa perimeter ng mga guho. Sa pangkalahatan, walang mga kayamanan na matatagpuan dito. Pagkatapos sabihin ito, sinimulan ng Ancient God Black Extreme na pangunahan ang party ng mas malayo. Swoosh! Lumipad sila sa hangin, lahat sila ay medyo naiinip. Bumaba ka. Ang Ancient God Black Extreme ay biglang bumulaga. Anong mali? Bahagyang kumunot ang noo ng magandang ginang. Ang pinaka nag-aalala sa kanya sa party na ito ay ang Ancient God Black Extreme, at labis siyang nag-iingat sa kanya. Kahit na ito ang perimeter, marami pa ring Yao Gods sa paligid. Maaaring hindi sila masyadong malakas, ngunit marami sila, at lahat sila ay may malupit na personalidad. Agad na sinabi ng Ancient God Black Extreme. Sa sandaling ito, maraming malalakas na alon ng enerhiya ang lumitaw, na tumugon sa biglaang paglipad ng partido. Mga nilalang sa labas. Patayin sila. Matagal na akong hindi nakakain ng anumang karne. Lahat sila ay nakarinig ng nasa sabik at malupit na dagandong sa di kalayuan. Pagkalipas ng ilang sandali, ilang mga Yao Gods na may iba't ibang kulay sa hugis ng napakalaking mga mata ang lumabas sa mga guho, na lumilipad patungo sa grupo sa galit na galit. Anong kinakatakutan mo? Lahat ito ay mga mababang antas na Yao Gods. Lumapag ang magandang dalaga at mahinang umungol. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga Yao God na ito, makukuha nila ang Intent Crystals sa loob nila. Maaari bang ikumpara ang mababang antas ng Intent Crystal sa mga kayamanan sa gitna ng mga guho? Kahit na gusto mo silang patayin, dapat mong hanapin ang rank 7 Yao Gods. Nang Ancient God Black Extreme ay malamig na saway, ang kanyang ekspresyon ay madilim. Sa oras na ito, mayroon ng 8 Yao God sa paligid ng grupo, lahat sila ay nagpapanatili ng isang tiyak na distansya. Sa 8 Yao Gods na ito, ang isa ay katulad ng Eye of Death. Ito ang pinakamakapangyarihan sa rank 6, ngunit ang iba sa Eye Yao Gods ay nasa mahinang panig. Boom! Swoosh! Ang lahat ng Yao Gods ay nagsimulang maglunsad ng Eye Bloodline techniques sa party ng 4. Kaagad, ang mga sinag ng liwanag, yelo, apoy, at mga pag-atake parehong pisikal at mental na bumaril patungo sa party. Ipaubaya mo sila sa akin. Bumantong hininga ang magandang babae habang ang kanyang walang pakialam na mga mata ay nagsimulang tumunog sa eye intent, nagiging malabo at walang hangganan habang dahan-daang lumitaw ang isang itim na bilog sa loob nila. Ito ay malinaw na siya ay gumagamit ng isang lihim na pamamaraan upang itago ang mga phenomena na ginawa ng kanyang eye bloodline. Ang Eye of Samsara. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Wala sa mga miyembro ng grupong ito ang mahina. Ang dalagang ito ay may Eye of Samsara. Ibig sabihin ay marami siyang battle puppet sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nasaksihan din ni Zhao Fang ang lakas ni Lin Chengguo noon at alam niyang napakalakas niya. Ngunit ang pinakakinatatakutan ni Zhao Fang ay ang Ancient God Black Extreme at ang kanyang Eye of Death. Buzz. Ang Eye of Samsara ng dalaga ay dahan-daang umikot sa buhay, at ang isang madilim na dilaw na enerhiya ng intent ay lumabas. Whoosh! 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 3 puppet na may iba't ibang hugis ang sumugod mula sa kanyang mga mata, lahat sila ay may kailanman reincarnating na katawan. Sa sandaling lumitaw ang 3 puppet na ito, nagpakawala sila ng malalakas na kasanayan sa pakikipaglaban na hamarang sa lahat ng papasok na pag-atake. Tara na. Ipaubaya mo sa kanila ang lugar na ito. Sabi ng babae. Naunawaan nilang lahat ang ibig niyang sabihin. Ang ibig sabihin ng samsara ay isang hindi namamatay at hindi maaalis na katawan. Kahit na ang mga puppet na ito ay pinatay lahat ng maraming Yao Gods, ang Eye of Samsara ng babae ay bubuhayin sila. Bukod pa rito, ang mga hindi namamatay na katawan na ito ay rank 5 o rank 6 True Gods lang. Whoosh! Ang Ancient God Black Extreme ay patuloy na nangunguna sa daan habang ang iba ay sumunod. Isang mapusyaw na pulang Eye Yao God ang naghanda para salakayin ang party. Spatial Flash Blade. Sa isang simpleng sulyap lang mula kay Lin Chengguo, isang translucent blade ng puting kristal ang pumawi sa Yao God.
Nagpatuloy ang party, itinatago ang kanilang lakas habang nilalakbay nila ang lupain. Na-explore na noon ng Ancient God Black Extreme ang lugar, kaya pamilyar na pamilyar siya sa ruta at naiwasan niya ang mga lugar kung saan madalas na nagtitipon ang mga Yao Gods. Sa kabila nito, nagawa pa rin ng party na alarma ang ilang Yao Gods. Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang mga Yao God na ito, gagamitin ni Lin Chengguo ang kanyang Eye of Space-Time para agad silang patayin. Biglang sumabog ang isa sa mga guho sa likod nila nang lumitaw ang isang malaking dark purple na mata. Lahat ay naging seryoso. Itong Yao God ay may lakas ng pinakamataas na rank 6. Lahat ng nanghihimasok ay mamamatay. Inatake ng dark purple na Yao God si Zhao Fang, na nasa likod ng grupo. Walang sinabi ang dalawa pang miyembro ng partido. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng labis na pagpapahalaga kay Zhao Fang. Buzz. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay umikot na may parang panaginip na ambon habang ang enerhiya ng illusion daw ay nagsimulang bumalot sa kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang walang awa na Yao God. Illusion daw ay bloodline technique. Naalarma ang lahat, ngunit walang mas nagulat kaysa Ancient God Black Extreme. Sinabi ng intelligence report na ang mata ni Zhao Fang ay bihasa sa perception at space-time eye bloodline techniques, kaya ang makapangyarihang illusion technique na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na pagkagulat. Ang eye bloodlines ay karaniwang nabubuo sa isang direksyon lamang, ngunit ang mga mata ni Zhao Fang ay tila multi-talented. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang pabagalin ng Ancient God Black Extreme ang kanyang mga hakbang. Sige. Malapit na tayo sa gitna ng mga guho. Huminto ang Ancient God Black Extreme. Napapaligiran na sila ngayon ng malalaking guho, malalawak at sira-sira na mga gusali. Mga gusali ng Heaven's Legacy Race, ngunit nauugnay din sa 8 Great God Eyes. Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Fang. Minsan na siyang pumasok sa isang lungsod ng Heaven's Legacy Race at alam na alam niya ang estilo ng arkitektura. Sa nakikita niya, ang mga gusaling ito ay personal na itinayo ng Heaven's Legacy Race, ngunit ang nakapalibot na Yao Gods ay malinaw na nag-uugnay sa lugar na ito sa 8 Great God Eyes. Nagdulot ito ng mga katanungan sa isip ni Zhao Fang. Noong ginalugad ko ang lugar na ito, napansin ko ang 3 lugar na may kayamanan, ngunit wala na akong kakayahang imbestigahan pa ang mga ito. Bulong ng Ancient God Black Extreme. Pagkatapos ay gumamit siya ng mga imahe upang ipakita ang kasalukuyang mga pangyayari sa paligid ng 3 treasure grounds. Ang una ay ang itim na pool na ipinakita ng Ancient God Black Extreme kay Zhao Fang sa Secret Exchange Castle. Maraming kulay itim na chestnut crystal ang lumulutang sa ibabaw nito. Ang pangalawang lugar ay isang sirang gusali na puno ng kakaibang aroma. Naramdaman ng Ancient God Black Extreme ang isang rank 7 Yao God sa loob bago pa man siya makalapit, kaya malamang na may mas malakas na pag-iral sa mas malayo sa loob. Ang ikatlong lugar ay isang napakalaking metal na gusali na pumuputok ng kakaibang alon ng enerhiya. Ang napakalakas na Yao Gods ay naglibot sa paligid nito. Sa huli, nagpa siya ang grupo sa unang lugar. Ang panganib ng lugar na iyon ay ang pinakamaliit. Sige. Ang Ancient God Black Extreme ay bahagyang ngumiti at nagsimulang manguna. Si Zhao Fang ay maingat na binabantayan ang kanyang paligid, kabilang ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Biglang itinoon ni Zhao Fang ang kanyang tingin sa malayo. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na tumigil, bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Anong mali? Tanong agad ng magandang ginang sa harapan niya. May tao sa direksyon na iyon. Bulong ni Zhao Fang. Ang kanyang ekspresyon ay mahigpit. Agad namang kinilig ang 3 sa mga salitang ito. May iba pa ba dito bukod sa kanilang 4? Matapos ang unang pagkabigla, ang ginang at si Lin Chengguo ay lumingon na may labis na masamang tingin sa Ancient God Black Extreme. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Ako ang nagdala sa'yo dito. Bakit ko ikakalat ang balita tungkol sa mga guho na ito para matuklasan ito ng iba? Ang Ancient God Black Extreme ay may inosenteng tingin sa kanyang mukha. Zhao Fang, baka nagkamali ka. Ang liwanag dito ay madilim, at ang divine sense ay nahahadlangan. Tumingin si Ancient God Black Extreme kay Zhao Fang, isang lamig sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang ginang at si Lin Chengguo ay mukhang medyo mahinahon, at tumingin din sila sa direksyon na binanggit ni Zhao Fang.
Ang mga magulong daloy ng enerhiya ay dumaloy sa hangin dito, na nakakagambala sa divine sense, kaya't mas mabuting tumingin sa mga mata. Bilang mga inapo ng God Eye, lahat sila ay nagtataglay ng superior vision, ngunit wala silang nakita. Ang ginang at si Lin Chenggu ngayon ay tumingin kay Zhao Feng ng may higit na pag-iingat. Siguro iyon ang kaso. Medyo naagrabyado si Zhao Feng, ngunit ito lang ang masasabi niya. Ang kanyang kaliwang mata ay nagtataglay ng napakalakas na see-through na kakayahan at malayo ang paningin, at ang mga kakayahan na ito ay nadagdagan pa pagkatapos na ang God Eye ay mag-transform sa isang bowl ang pilak. Nakikita na niya ngayon ang 3 hanggang 400,000 li. Nagpatuloy ang party, ngunit ang lahat ay hindi mapakali at naghihinala. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon ka-simple. Si Zhao Feng ay may malungkot na mukha habang siya ay naging mas maingat kaysa sa dati.